Sama-samang umaaksyon para sa edukasyon. Sama-samang umaaksyon para sa edukasyon. Edukasyon Central Luzon. Mula sa DepEd Regional Office 3, ito ang Edukasyon Central Luzon News Edition. Magandang hapon, Gitnang Luzon. Narito na ang mas pinalakas at mas pinalawak na puwersa na maghahatid ng pinakahuling balitang pang-edukasyon. Sa ulo ng mga balita ngayong linggo, mga ahensya ng gobyerno nagpahayag ng kanilang suporta at kontribusyon sa maayos at ligtas na pagbabalik eskwela sa susunod na linggo. Narito ang detalye ng balitang yan sa aking ulat. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng bagong taong panuruan, tinipon ng DepEd Region 3 ang iba't ibang mga katuwang na ahensya at mga opisyal ng rehiyon sa ginanap na Oplan Balik Eskwela Interagency Convergence at Media Conference nitong August 23. Inihayag ni RD Meekla na layunin ng Oplan Balik Eskwela na maisulong ang pagtutulungan ng mga ahensya upang masiguradong handa ang lahat ng mga paaralan para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Another preparation that we are doing now is this, the OBE, the annual initiative that engages organizations, agencies, and other stakeholders in preparation for the opening of the school year. It is part of DepEd's effort to ensure that learners from public and private schools are properly enrolled and that problems, queries, and other concerns commonly encountered by the public at the start of the school year are promptly and properly addressed. Kabilang sa mga nakiisa sa Oplan Balik Eskwela ay ang Department of Interior and Local Government, Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology at Department of Health. Kabilang sa mga programa ng DILG na makakatulong sa layunin ng OBE ay ang pagpapanatili na ligtas ang mga paaralan sa tulong ng mga attached agencies nito na PNP at BJMP, pagtulong sa mga paaralan para sa disaster preparedness at resilience, at ang patuloy na paggabay sa mga local government units na kanilang pinamamahalaan. Ang DILG ay malugod na tutulong sa kagawaran ng edukasyon upang maitaguyod ang isang makabuluhang implementasyon ng Oplan Balik Eskwela 2023. Sama-sama po tayong makilahok at makibahagi sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon at sabay-sabay tayong humakbang patungo sa magandang kinabukasan. Upang masiguro naman ang kalusugan ng mga mag-aaral at maging ang mga guro, inilahad ng DOH ang iba't ibang mga programa nito bilang suporta sa DepEd. So for our teachers, first and foremost, we understand na they are having difficulties with regards to increase of mental health problems with our learners. So our NCD or Non-Communicable Disease Cluster has already started the Tulong, Alalay at Gabay program. This is a mental health first aid program directed as a training for trainers for our teachers, and they will roll it out by around October 2023. So it will help strengthen the learnings of our teachers to address the needs of our students. Aside from that, for our learners naman po, I divided our programs for the learners into our clusters in Local Health Support Division. For Family Health Cluster, we will continue to support the provision of food and micronutrient supplements for our undernourished children, school-based immunization and deworming, age development counseling and psychosocial services on sexual and reproductive health, and for oral health, supervised toothbrushing drills po natin. So it's also in our cluster. For the Communicable and Infectious Disease Cluster, we continue to support our prevention of communicable diseases and infection control. For our sanitation, we also include our sanitation and hygiene facilities, the WASH facilities. For the non-communicable disease cluster, it's more of the mental health, the tobacco, vape, alcohol, and substance abuse prevention and cessation activities. Aside from that, prevention of the abuse and detection of abuse in our learners, violence and injury prevention, and screening of non-communicable diseases as applicable po. Samantala,
Ipinahayag naman ng DPWH ang kanilang suporta sa DepEd sa pagpapatayo ng mga classrooms at iba pang mga school facilities, pati na rin ang kanilang aktibong pakikiisa sa Brigada Eskwela. Inihayag naman ng DICT ang kanilang suporta sa DepEd sa pamamagitan ng kanilang mga Tech for Ed centers, pagbibigay ng internet connectivity sa mga paaralan, at paglulunsad ng mga ICT capacity building programs para sa mga guro at mag-aaral. Aktibo ding nakibahagi ang iba't ibang mga media partners sa ginanap na OBE Media Conference upang masalansan ang mga napapanahong mga usapin at impormasyon ukol sa pagbabalik eskwela. Ako po si Michelle Lacson, marangal na umaaksyon para sa Edukasyon, Central Luzon. Kaugnay ng naunang balita, mahigpit ding pinaalalahanan ng DepEd Region 3 ang mga kawani nito na sundin ang mga polisiya ukol sa no collection policy at voluntary contributions kaugnay ng Brigada Eskwela. Narito ang naging pahayag ni Regional Director May Eclar. Volunteerism naman ito ang ating, yung bayanihan spirit ng Pilipino. Yun yung gusto nating i-emphasize dito. So nagpapasalamat po kami sa mga magulang na tumutulong sa ating mga paaralan. Itong ginagawa naman pong ito ay para naman po sa ating mga anak, para sa igagaganda ng ating mga paaralan. Yun po yung mga tinignan din ng ating kagawaran upang makatulong din sa ating mga magulang na maging makapaghanda sa pagpasok ng mga bata. Yung hindi sila hingan ng voluntary contribution. Kasi malaking bagay din po yun na pag alam ng magulang na papasok na ang bata, walang hindrance para siya makapag-enroll, mas magaan ang kalooban ng ating mga magulang. So ganun po ang tingin namin doon. Huwag dagdagan ang pabigat sa mga magulang para maipasok nila ang kanilang mga anak sa paaralan. Tuloy-tuloy pa rin ang enrollment o pagpapatala ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa Central Luzon. Base sa pinakahuling DepEd LIS Quick Count Facility, mayroon ng 1,872,806 na mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, 284,161 na mga mag-aaral sa mga pampribadong paaralan, habang nasa 3,189 na ang bilang ng mga mag-aaral sa mga state and local universities and colleges. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga officially enrolled students hanggang sa huling araw ng pagpapatala sa August 26. Pag-asa at katuparan ng simpleng kahilingan ngayong pasukan, ang hatid ng Global Peace Foundation Philippines at Chevron Holdings Incorporated para sa mga katutubong Aita ng Zambales. Yan ang balitang tinutukan ni Daiza May Pimentel. Pagtulong sa kapwa at serbisyo sa komunidad tungo sa kapayapaan. Ito ang layunin ng Global Peace Foundation Philippines at ng Chevron Holdings Incorporated sa kanilang pakikiisa sa Adapa School Program dito sa Changchote Mass Memorial Aita School, bayan ng San Marcelino, Dibisyon ng Zambales. Hindi alintana ng mga volunteers ang mabatong daan at mahabang biyahe, maiparating lamang ang tulong para sa mga katutubong mag-aaral ng CCT MAS. That's why we tap partners, organizations, and companies to support us in reaching the far-flung communities in the Philippines, because we value learning, especially to our young Filipinos, and also, of course, to our dear teachers who are sacrificing their time, their effort to be here, to be teaching our dear students. We are here to help support your education so you can also pursue good jobs in the future as well. Sa ginanap na turnover ceremony, ay nakatanggap ang CCT MAS ng 6 na laptops para sa mga guro, hygiene kits, waterproof backpacks, raincoats, 5 TV monitors, at materyales para sa water jet pump. Ang Changchote Memorial Aita School o CCT MAS sa bayan ng San Marcelino ay isang iPad school na itinatag noong 2005 para sa mga katutubong Aita. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng paaralan bukod sa educational materials ay ang pagkukunan ng supply ng tubig. Sa donasyong materyales para sa water jet pump ay magkakaroon na ng supply na tubig ang paaralan sa nalalapit na pasukan.
Labis ang kasiyahan ni Aling Rosemary, isa sa mga magulang sa ipinaabot na tulong at donasyon sa CCT Mas. Aniya, malaki ang maitutulong nito sa pag-aaral ng kanyang anak. Excited naman si Angel sa nalalapit na pasukan sapagkat mayroon na siyang bag at educational supplies na magagamit sa kanyang pag-aaral. Layunin ng Adopt a School program ng DepEd na bigyang pagkakataon ang mga pribadong sektor na makiisa tungo sa layuning isulong ang matatag na edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. And whenever people like you, Global Peace, and of course Chevron, come to this place, you are bringing with you hope for all of them. Without the flower, we cannot create seed. So thank you for bringing the flower here so that after it, there will be seed of hope in this community. Sa nalalapit na pasukan, sama-sama tayong magbayanihan para sa matatag na paaralan. Tara na! Brigada Eskwela na! Mula rito sa Sitio Ibad, Barangay Aglao, Bayan ng San Marcelino, kasama ang buong puwersa ng SDO Zambales Broadcast Team. Ako po si Daiza May Pimentel, patuloy na umaaksyon para sa edukasyon Central Luzon. Para sa ating special feature ngayong linggo, basta may determinasyon, basta may puso, ang pag-abot ng pangarap ay hindi imposible. Ito ang pinatunayan ng mga Fernandinong mag-aaral mula sa Information and Communication Technology High School o ICTHS ng Dibisyon San Fernando sa katatapos pa lang na kompetisyon na kanilang nilahukan sa bansang Germany. Kung paano nila nakamit ang tagumpay, alamin natin yan sa kwento ni Aida De La Torre. Tagumpay ng mga batang Fernandino, tagumpay ng sambayanang Pilipino. 20 bansa ang sumali sa katatapos lang na FIRA RoboWorld Cup and Summit 2023 na ginanap sa University of Ostfalia Wolfenbüttel, Germany. Isa sa mga kuponan na qualify sa Pilipinas ay ang ICT Trobo Masters ng SDO San Fernando. Kanilang ibinida sa kompetisyon ang SafeQuake na itinanghal bilang second place in Innovation and Business U19 category. So ito po yung device namin na pinangalanan po namin SafeQuake. Ito po yung innovation namin at yung ginagawa po ng device na to is it is an earthquake detecting device that also acts as a rescue beacon. So ide-detect niya muna po yung acceleration ng device mismo para po ma-determine niya if merong earthquake. Tapos once na na-detect niya po na lumagpas na po sa intensity level 4 yung earthquake, mag-a-alarm po siya through buzzers and LCDs po sa device mismo and through SMS or text alerts po sa users. Tapos once the user is alerted, they will be given 1 minute and 30 seconds to confirm that they are safe. And if they fail to do so po, automatically po siyang magsasend ng emergency text message sa local government units like the Command and Control Center unit po ng City of San Fernando, Pampanga na naglalaman po nung location po ng user para agad po silang mapuntahan ng mga rescue operatives. Ibinahagi naman ni Ron Gabriel Soliman ang inspirasyon nila sa kanilang inobasyon. Yung pinaka naging inspirasyon po namin is yung huling naganap na earthquake. So dahil po doon, napaisip po kami ng gumawa ng inobasyon na ganito. Dahil po sa dalawang importanteng reason. Yung una po is, kapag po nagsisimula pala yung earthquake, marami po sa atin yung nakakaramdam ng parang nahihilo po sila. So dahil po doon, yung iba po, di po nila alam kung talagang may earthquake or baka may problema lang po sa kanila. So, ang nangyayari po is, nawawalan po tayo ng ekstrang segundo na pwede po sana mapunta sa pag-evacuate para po sa safety natin. Yung pangalawang rason po is yung rescue operations po katapos ng earthquake. So madalas po kasi kapag nag-earthquake, lalo po kapag malala, meron po talagang mga taong natatrap katapos po ng earthquake. So ginawa po namin to para po madali po silang malocate at madali rin po silang ma-rescue. Nag-iwan din ng mensahe ang Trobo Masters para sa mga kapwa nila mag-aaral. Sa mga katulad ko pong kabataan, ang mensahe ko lang po sa inyo na huwag pong tumigil na mangarap at magsipag po sa pag-aaral niyo po. Dahil po, malaki pong future ang inyong kinakaharap na makatulong po sa ating bansa at sa buong mundo na rin po. Karagdagan pa, nagpaabot naman ng pasasalamat sa pamamagitan ni Kim Ezekiel James sa mga taong nagbigay ng suporta upang maging posible ang paglikha ng kanilang inobasyon at paglahok sa nasabing kompetisyon. Unang-una po sa lahat, gusto po namin pasalamatan yung mga coaches po namin. And syempre po, ang punong guro po ng ICTHS na si Ma'am Alona Season po.
And ang regional director po natin na si Dr. May Eclar po at ang division superintendent po natin na si Dr. Leonardo Zapanta po. And syempre po, hindi po mangyayari po ang lahat kung wala po ang suporta ng ating city mayor na si Ma'am Vilma Caluwag po. And syempre po, nandun din po yung mga iba-iba po nating councilor na katulad po ni Brenz Gonzales po. Reggie David, gusto po namin pasalamatan yung Command and Control Center po natin, yung CDRRM po natin, and yung City Information Office po natin. At ang pinakahuli po, syempre hindi po natin makakalimutan yung mga ICTHS family po natin, hanggang faculty, parents, and students po na sumuporta po sa atin. Ang pagkakaroon ng magandang ideya para sa pagbabago at inobasyon ay dumaraan sa mahabang proseso. Gaya ng mga batang Fernandino, maraming pagsasanay ang kanilang ginawa upang mapaghandaan ang anumang minipiling tagumpay. Narito ang pahayag ng mga taong nasa likod ng tagumpay ng ICT Trobo Masters. We allow our students to join trainings, seminars, and yung pong mga products po namin na i-invent ng mga bata, sinisimulate po namin talaga sila. So, as early as grade 7 is meron na po tayong robotics program. So, target namin is by grade 7 and 8 is makasali na sila sa mga robotics competitions. Bilang panghuli, nagbigay naman ng pasasalamat ang punong guro ng ICTHS na si Alona G. Season sa mga naiuwing tagumpay ng kanilang mga mag-aaral. Congratulations to the ICTHS Trobo Masters. And yung nakakamit na tagumpay from the FIRA RoboWorld Summit is hindi lang para sa ICTHS ito. This is also for the entire country, representing also the proud SDO City of San Fernando, Pampanga, and Region 3 of course, no, para sa kanilang natamong tagumpay. So, may congratulations to my Trobo Masters, and sa buong Pilipinas po, ikinararangal ko po na tayo ang nag-represent doon, and sinasabi nga natin na at masasabi natin sa panahon ngayon na ang Pilipino at ang Pilipinas as globally competitive in terms of competencies and skills, and of course in technology. Patunay lamang na ang Pilipino ay kayang makipagsabayan sa anumang lahi sa mundo. Gaya ng mga Fernandinong mag-aaral ng ICTHS, mga kabataang innovator. Ang kanilang pagtuklas bilang inobasyon ay maaaring pakinabangan hindi lang ng sambayan ng Pilipino, kundi ng buong mundo. Mula rito sa SDO San Fernando, ako si Yaida de la Torre, patuloy na umaaksyon para sa Edukasyon Central Luzon. Magbabalik po ang Edukasyon Central Luzon matapos ang ilang paalala. Lahat tayo nagsisikap. Lahat tayo nagsisipag. Lahat tayo nais tumalino't gumaling. Lahat tayo gustong makatulong sa pamilya at sa bayan. Lahat tayo maaasahan. Lahat tayo gagawa. Lahat tayo tutulong. Lahat tayo didiskarte at lilikha para sa ating kinabukasan. Dahil lahat tayo ay may pangarap, may gustong abutin, may nais marating. At kahit pa humarap sa libu-libong hamon ng buhay, Ang tatag ng lahing Pilipino, mangingibabaw, susulong. Tayo ay magiging matatag. Matatag na kurikulum, matatag na paaralan, at agarang serbisyo para sa edukasyon. matatag na programa sa mag-aaral at kabataan. Matatag na suporta para sa mga guro. Ang ating pangarap, maaabot, mararating, basta't tulong-tulong. Magsisipag tayo. Magsisikap tayo. Para sa isang bansang makabata, Batang makabansa. lahat tayo. Lahat tayo. Lahat tayo. Matatag ang pangarap, matatag ang kinabukasan. Ikaw ba ay nakatapos na ng grade 7 at grade 8? Gusto mo bang mas gumaling pa sa English, Science at Math? Sali ka na sa Learning Camp!
Gaganapin ang learning camp sa July 24 hanggang August 25. Magpalista na sa inyong paaralan. Kita-kits tayo sa learning camp. DepEd Quality Policy Statement. The Department of Education is committed to provide learners with quality basic education that is accessible, inclusive, and liberating through proactive leadership, shared governance, evidence-based policies, standards, and programs, responsive and relevant curricula, highly competent and committed officials, teaching and non-teaching personnel, an enabling environment. The department upholds the highest standards of conduct and performance to fulfill stakeholders' needs and expectations by adhering to constitutional mandates, statutory and regulatory requirements, and sustains client satisfaction through continuous improvement of the quality management system. Narito ang iba pang mga balitang nakalap ng ating mga SDO broadcast teams. Caravan at Brigada Opisina, mga aktibidad na ibinida ng Sangay ng Pampanga bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela 2023. Narito ang ulat ni Ronnie Matela. Formal nang sinimulan ng Sangay ng Pampanga ang Brigada Eskwela ngayong taon. Naglabas ng Division Memorandum No. 389 Series 2023 ang Sangay upang formal na simulan ang Brigada Eskwela sa dibisyon. Nagtipon-tipon ang mga public schools district supervisors, mga chairperson sa bawat cluster, mga education program supervisors, mga unit at section heads at mga stakeholders ng Sangay upang simulan ang unang araw ng Brigada Eskwela na pinangunahan ng SDS nito na si Romeo M. Alip, ASDS Melissa Sanchez at ASDS Shirley Sipagan. Sinimula ng unang araw sa isang caravan na nagsimula sa Division Office hanggang sa Don Jesus Gonzales High School na kung saan ginanap ang isang maikling programa. Sinalubong ng mga musiko at mananayaw ang mga lumahok sa nasabing aktibidad. Makikita rin ang mainit na pagtanggap ng bawat guro sa nasabing paaralan. Sinimulan ang programa sa pagpapakita ng isang intermission number ng mga mag-aaral. Pagkatapos nito ay nagbigay ng isang mensahe ng pagtanggap ang punong guro ng host school ng Brigada Eskwela ngayong taon na si Gary I. De La Cruz. Binigyan din naman ng SDS ng Sangay na si Romeo M. Alip ang pagbabayanihan sa dibisyon. Hinimok nito na hindi lamang pinansyal na tulong ang kinakailangan ng mga eskwelahan, pati na rin ang mga manpower upang maisaayos ang mga pasilidad. Dagdag pa nito, mas mabuti na bigyang pansin ang pagpapaunlad ng kasanayan ng mga guro sa panahon na ito upang mas maging kaagapay sila ng mga mag-aaral sa susunod na panuruang taon. As your superintendent, ang gusto ko po sana hindi lang about physical facilities, ang ating bigyan ng effort kundi the academic performance of our students. Well, actually, marami kaming preparation na ginawa. Unang-una, of course, tinap namin yung aming stakeholders, yung aming mga partners dito sa school, like the alumni, the PTA, and the local government officials and units. So sila po yung linapitan namin as well as our mga successful businessman and successful dito sa Panakaki person. Matapos ang unang araw ay magsasagawa ang bawat key officials at PSDS ng monitoring at evaluation sa bawat paaralan.
upang makita kung ang mga ito ba ay nakikibahagi sa aktibidad ng kagawaran at mabigyan ang mga ito ng technical na suporta. Pagkatapos po ng ating kick-off ceremony today, meron po tayong initiated division memorandum sa ating mga eskwelahan that our supervisors, both public school system supervisors and education program supervisors ay pupunta po sa ating lahat ng mga paaralan just to ensure that all our schools will be participating in the Brigada Eskwela, preparing our schools for the opening of classes on June 29. Papaigtingin ng sangay ang bayanihan sa dibisyon at sa bawat paaralan. Sa tulong ng mga stakeholders nito, pakita ng suporta ang mga ito sa isinagawang Brigada Eskwela Kick-Off sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe at mga kagamitang magagamit sa pagbubukas ng klase. Mula rito sa Don Jesus Gonzales High School, kasama ang SDO Pampanga Youth Team, ako si Ronnie Matela para sa matatag na edukasyon. Pagsasagawa ng Brigada Eskwela sa SDO Tarlac City, tinutukan ating samahan si Catherine Gomez para sa kabuuan ng ulat. 14 ng Agosto, opisyal nang sinimulan ang pagbubukas ng Brigada Eskwela sa dibisyon ng Tarlac City bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Sa bisa ng Division Memorandum No. 177 Series 2023, ang lahat ng eskwelahan sa buong dibisyon ay sabay-sabay na naglungsad ng kanilang Brigada Eskwela activities. Nakasaad sa memorandum na ang paghahanda ay magtatagal mula ika-14 hanggang ika-19 ng Agosto. Isinagawa ang kick-off ng brigada sa mismong opisina ng dibisyon sa Binauganan, Tarlac City. Ayon kay Ginang Jean Manalo, SOCMOB at Brigada Focal Person, ginawa ito upang maging simple ang paghahanda sa taong ito. Ngayong taon na ito ay ginawa nating simple upang naaayon sa matatag agenda ng ating DepEd Secretary na si Sara Duterte. Dahil ayaw na po nating naiistorbo ang ating mga paaralan. Yun ay atin nang iniiwasan ngayon upang sa gayon ay hindi na sila gagastos ng kung ano paman para sa ating mga bisita. Bahagi ng kick-off activity ay ang pagtatanim ng punong namumunga o fruit-bearing trees sa paligid ng dibisyon. Ang mga puno ay nagmula sa pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Tarlac City Environment and Natural Resources Office ng syudad. Since ang ating opisina ay bago, ito natin naisipan magtanim ng mga puno na tinatawag nating fruit-bearing trees. Ang pagtatanim ay pinangunahan ng ina ng dibisyon na si SDS Dr. Irene P. Tamayo at ang pangalawang ina na si OIC ASDS Dr. Lourdes G. De La Cruz. Kabilang sa mga nakitanim ay ang mga supervisors, PSDSS, unit heads at non-teaching personnel. Lalo pang naging makulay ang pagbubukas ng brigada sa pagdalo ng mga Supreme Secondary Learner Government officers mula Santo Cristo Integrated School. Ganun din naman ang mga Boy Scout at Girl Scout leaders mula naman sa Matatalaib High School. Brigada Eskwela ating simulan. Brigada Eskwela ating simulan. Matapos ang matagumpay na kick-off ng dibisyon, tumungo naman tayo sa preparasyon ng mga paaralan sa SDO Tarlac City. Nagbabalik si Catherine Gomez. Ang tema ng brigada para sa taong ito ay bayanihan para sa matatag na paaralan. Upang maganap ito, iba't iba ang pakulo ng mga eskwelahan para makahimok ng mga voluntaryo. Andyan ang nagpapasumba na dinaluhan naman ng iba't ibang sektor. Meron din namang ginanap na color fun run. At di nga sila nabigo. Bumuhos ang suporta ng mga magulang, iba't ibang organisasyon at kahit na rin ibang ahensya. Pero ang di matatawaran ay ang pagganap ng mga miyembro ng mag-aaral na pinangungunahan ng Supreme Secondary Learner Government o SSLG officers. May mga nagsort ng papel, meron ding naglinis at meron ding nagbarnis ng mga upuan.
Ang mga SSLG officers ng Baras-Baras High School ay naghanda ng ipamimigay na school supplies mula sa kanilang pinagbentahan ng mani at iba pang merienda. Meron ding nag-ambag ng kanilang talento sa paggupit ng buhok at talento sa pagwe-welding para sa pag-aayos ng pinto. Ang mga mag-aaral naman sa San Manuel ay nananawagan para sa mga donasyon ng slightly used uniform para maibahagi sa mga kaeskwela nilang nangangailangan. Naipamalas din ng mga mag-aaral ng Matatalaib High School ang bayanihan na mula sa masukal na bahagi ng kanilang paaralan, ngayon ay maari na itong pagtamnan. Handa na para sa darating na gulayan sa paaralan. Buhay na buhay pa rin ang bayanihan dito sa SDO Tarlac City. Tunay nga na ang bayanihan ay bumubuhay sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino. Ito ay bunga ng totoong malasakit sa kapwa at nagpapakita ng malakas na sigaw ng dugo ng pagiging Pilipino. Mula rito sa SDO Tarlac City, ako si Catherine Gomez, naglilingkod para sa Bansang Makabata, Batang Makabansa at umaaksyon para sa edukasyon Central Luzon. Integrasyon ng Play, Eat and Learn tampok sa isang capstone project sa SDO Tarlac Province. Alamin ang buong detalye ng proyektong ito sa ulat ni Tarlac correspondent Ana Feliz Tomaquil. Partnership, Breakthrough, and Accreditation. Sa tatlong ito, umiikot ang mga capstone projects na inilunsad sa iba't ibang distrito ng SDO Tarlac Province. At dito nga sa bayan ng San Manuel Tarlac ay ipinatutupad ang isang proyekto na umiikot sa konsepto ng Play, Eat, and Learn na tinatawag na Project TeachNick. Sa layuning maitaas ang antas ng literacy and numeracy, ipinagmalaki ni Dr. Romel Reginaldo ang Project TeachNick na may holistic approach sa reading sa pamamagitan ng pagbalangkas ng mga gawain para sa physical activity, nutrition, and cognitive development. Project TeachNick, teaching reading in a unique way. Wherein yun ang pinakabasehan ng aming breakthrough. Kasi ang pinaka-main focus niya is to play, eat, and learn. Ang hamon sa phonemic awareness at letter recognition ng mga natukoy na 170 privileged learners ang pinagtuunang pansin ng Project TeachNick through partnerships sa tulong ng lahat ng mga stakeholders. Lahat ng 170 na bata sa buong district, sila po yung talagang participants. Ang tawag namin sila sa kanila actually hindi non-readers. They are the privileged learners. Why privileged learners? Kasi 'di ba, kasali sila sa project, kakain sila, 'di ba? Maglalaro sila, tapos mapapahiraman pa po sila ng laptop na tig-iisa. Ang laptop na kaloob ng LGU of San Manuel Tarlac ang nagsilbing daan upang maging posible ang ICT integration sa pagtuturo ng reading mula sa mga binalangkas na contextualized and localized materials ng mga guro gamit ang marungko approach. Paano ginagamit yung laptop na ibinigay ng aming mayor? Lahat po ng mga ICT teachers namin talagang nagtulong-tulong para i-localize at i-conceptualize yung marungko approach. Kaya namin kinontextualize yun dahil ang gusto lang namin talaga is yung phonemic awareness at saka yung letter recognition. Yun kasi ang alam namin pinaka-importante sa lahat. Mayroon ding partisipasyon ang mga magulang sa paggabay sa mga gawain ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan pagkatapos ng pagtuturo ng mga volunteer teachers mula Lunes hanggang Huwebes sa mga paaralan. Samantala, ang araw ng Biyernes ay laan naman sa assessment ng kanilang mga natutuhan sa pamamagitan ng Weekly Reading Festival. Ang probisyon ng masustansyang pagkain para sa mga privileged learners ay napananatili sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon at kolaborasyon ng mga stakeholders. Project TeachNick, which means yung TeachNick niya po kasi is top stakeholders engagement to address challenges and hardship of learners, especially in literacy. Isinuggest ni Sir na dadagdagan namin yung mismong Project TeachNick para maging mas maganda. Sabi niya, Project TeachNick, teaching reading in a unique way.
Ang Project TeachNick na nauna pa sa implementasyon ng NLC ay nakatuon sa stakeholders' engagement to address challenges and hardships of learners in literacy ay magtatapos sa August 25. Mula rito sa SDO Tarlac Province, tungo sa isang bansang makabata, batang makabansa, Ana Feliz Tomakin patuloy na umaaksyon para sa edukasyon, Central Luzon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng National Learning Camp sa mga paaralan sa rehiyon. Tunghayan natin ang implementasyon ng programang ito sa dibisyon ng Malolos City sa ulat ni Mary Jane Santos. Matapos ang tagumpay ng nakalipas na pasukan, agad naman naghanap ng paraan ang ilang mga paaralan upang mas mapalawak pa ang kanilang kaalaman. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng National Learning Camp, kung saan ibinahagi ng mga guro ang mga bagong karanasan, estratehiya at kakayahan na kanilang natutunan sa kanilang mga seminar at pag-aaral. Sa unang taon ng implementasyon ng National Learning Camp sa dibisyon ng City of Malolos, metikuloso nilang sinunod ang mga isinasaad sa DepEd Order No. 14 Series 2023 na ang pangunahing layunin ay ang makatugon sa learning losses at learning gaps ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na voluntaryong lumalahok ay sumasailalim sa kategorya ng enhancement, intervention o consolidation. Tinututukan ngayon ng kagawaran ng edukasyon ang mga mag-aaral sa grade 7 at grade 8. Sa ilalim ng programang ito, maraming mag-aaral na nasa iba't ibang paaralan ang nakilahok upang mapalakas ang kanilang kaalaman sa mga larangan tulad ng sa mathematics, science, English at Filipino. Sa loob ng 2 linggo, ang mga mag-aaral ay nakatanggap ng mas komprehensibong pagtuturo mula sa mga guro na handang magbigay ng karanasan upang mapagbuti ang kalidad ng pagtuturo at pag-aaral. Si Binibining Almira mula sa Simis Babatnin, isang voluntaryong guro na nagtuturo ng English 8, sabi niya, ito ay isang extended na maitutulong natin sa ating mga mag-aaral at maganda itong activity ng Departamento ng Edukasyon upang mabigyan ng kwalidad na edukasyon ang mga mag-aaral. So bilang isang guro, isa yun sa extended na maitutulong natin sa ating mga kabataan. Si Sir Jun mula sa Simis at Lag ay mas piniling maging voluntaryong guro sa learning camp. Aniya, sa pagboboluntaryong ito ay layunin niyang maibigay sa mga mag-aaral ang nararapat na kaalaman na maaari nilang matutunan sa mathematics. Na-inspire po ako na mag-volunteer sa pagtuturo ngayong NLC dahil nakita ko po ang kakulangan ng mga bata ng kaalaman sa mathematics dahil nga rin po sa nangyari na pandemya. Si Ma'am Glyza mula sa nasabing paaralan na mas piniling maging voluntaryong guro sa learning camp, sabi niya, bagamat may mga suliraning kinakaharap ang programa dulot ng malaking epekto ng nagdaang pandemya sa kasanayan ng mga mag-aaral, pinipilit niyang itong tugunan sa anumang paraan na kaya niyang magagawa. Karanasan para po mas maintindihan ng mga bata. Ang ginagawa ko po, nagpo-provide po ako ng maraming illustrations. Nagdo-drawing po ako sa blackboard. Yung mga stick lang, mas maintindihan po nila. Sa mga susunod na taon, layunin ng kagawaran na palawigin pa ang mga ganitong programa upang matugunan ang hinihingi ng National Learning Recovery Plan. Mula dito sa SDO Malolos kasama ang District 7 Broadcast Team, ako si Mary Jane J. Santos, umaaksyon para sa Edukasyon, Central Luzon. Inilunsad ng SDO Nueva Ecija ang iba't ibang aktibidad para sa mga non-teaching personnel nito upang mapataas ang antas ng kanilang kakayahan sa pagbibigay serbisyo sa kanya-kanyang mga paaralan. Si Chriselle Ann Macapagal ang ating tagapagbalita. Kamakailan isinagawa ang iba't ibang pagsasanay para sa mga non-teaching personnel ng SDO Nueva Ecija. Particular na ang mga bagong administrative officers sa larangan ng pagbibigay serbisyo at sa pagpapaunlad ng sarili o personality development.
Una sa listahan ay ang pagsasanay na quality service training for newly hired administrative officers na naglalayong magbigay kaalaman sa mga proseso at mga responsibilidad na dapat alamin o gampanan ng isang administrative officer. Kasunod nito, isinagawa ng SDO Nueva Ecija ang isang pagsasanay na naglayong ipakita ang kahalagahan ng pagpapaunlad sa sarili bilang isang kawani ng gobyerno. Ito ay nilahukan ng 200 administrative officers sa SDO Nueva Ecija na ginanap sa Nueva Ecija High School sa Patnubay ni Ginoong Lorenzo P. Joaquin. I set kasi high standards every day, every time. So I consider myself as a work in progress. Narito ang Division Human Resource Management Officer na si Ginoong Roxer Erwin Gersha para makapagbigay feedback sa nangyaring pagsasanay noong Abril. Sa mga binigay nating mga trainings sa ating mga Administrative Officer 2, sa personnel management, sa supply management, sa records management, at sa binigay natin na immersion program para sa kanila, ay talaga naman pong nakatulong na malaki sa ating mga administrative officers, lalo na po sa mga trabaho nila sa field offices po, sa mga schools po natin. Una-una na po, napaayos po yung kanilang mga pag-aayos, pagpaprocess ng mga claims ng ating mga guro, ng ating mga empleyado sa schools, na mabigay ng tama at on time po yung kanilang mga benefits, yung kanilang mga salaries, at yung mga claims na dapat na makuha po ng ating mga guro. Ganyan din po sa pag-aayos ng mga kaukulang papel regarding po sa records, regarding sa personnel, regarding sa supply, ay talaga naman pong napabilis yung kanilang proseso at tama ang lahat naging kanilang pagproseso sa pamagitan ng ating mga trainings na ibinigay po sa atin. Malaki ang pagkilala ng kagawaran sa papel na ginagampanan ng mga non-teaching personnel sa pagpapatakbo ng paaralan at sa pagsuporta sa mga guro. Ang mga pagsasanay na ito ay ilang hakbangin upang lalo pang mapataas ang antas ng edukasyon hindi lamang sa Nueva Ecija, kundi pati na rin sa buong bansa. Ako si Crystal Ann F. Macapagal mula sa Schools Division of Nueva Ecija, umaaksyon para sa edukasyon, Central Luzon. Mga bagong guro ng Malolos City sumailalim sa Teacher Induction Program o TIP. Ang ulat ihahatid ni Cherry La Peña. Batch 2019 Teachers Induction Program Completion Ceremony, idinaos. Ngayong 15 ng Agosto, taong kasalukuyan dito sa Atis Hall, Barcy Hotel, La Consolacion University, Philippines, ay idinaos ang TIP Completion Ceremony. Layunin ng programang ito na mapaunlad ang kaalaman at kakayahan ng mga bagong guro para sa mas dekalidad na edukasyon. Narito ang ilang kaganapan para sa naganap na seremonya. Pinangunahan ng Teachers Induction Program Completion Ceremony ng pambungad na pananalita mula kay Dr. Divina Ann Eusebio, ang Vice President of Academic Affairs ng La Consolacion University, Philippines. Sinunda naman ito ng paglalahad ng Statement of Purpose ng TIP course na pinumunuan ng TIP IPDT Division Focal Person na si Ma'am Bernadette Robles. Kasunod ang pagtalakay ng kabuuan ng Teachers Induction Program course mula naman kay Ginoong Melandro N. Pascual, ang TIP Division Coordinator at isa ring Public School District Supervisor ng Dibisyon. Through Department Order Number 42 Series 2017, I now confirm you completers of the Teacher Induction Program from the year 2019 to 2022. Ang isa sa inaabangan sa nasabing seremonya ay ang paggawad ng sertipiko para sa mga nakatapos sa buong kurso ng TIP. Matapos kumpirmahin ang kanilang pagtatapos ng Schools Division Superintendent ng Malolos, Lailani Samson Pinanan, CESA 5. Mensahe naman para sa mga gurong nakatapos ang inilaan ni Schools Division Superintendent Kunanan ang sumunod rito. Ang HR process which we call RSTI. R is for recruitment, S selection, P placement, and I production.
At ang pinakinaabangan sa pagtitipong ito ay ang paggawad ng pagkilala para sa iba't ibang kategorya. Nariyan ang Best in Video Presentation, Best in Portfolio, Transformational Teacher Inductee, at ang Top 10 Teacher Inductees. Isa sa mga nagtamo bilang Best Inductee ay si Binibining Loreen Caparas ng Baraswain Memorial Integrated School. We are truly grateful for the Teacher Induction Program as it comprehensively guided us on how we can exemplify the vision and mission of the Department of Education. Matapos ang pagkilala sa mga natatanging inductees, naglahad ng mga plano sa hinaharap para sa Teachers Induction Program ang hepe ng Schools Governance and Operating Divisions, Dr. Cynthia Briones. To pursue and to lead you and to guide you in your direction to be a good. Natapos ang palatuntunan sa isang napakamabuluhang mensahe mula sa Assistant Schools Division Superintendent Rowena Tizon Kiambao ng Division of Malolos. This is a day of celebration. You are batch 2019. Yung iba sa inyo na-promote na. Congratulations. Sa pagtatapos ng seremonya, bakas ang kasiyahan ng mga guro na sumailalim sa programang ito. Baon nila ang kanilang mga natutunan para mas maging epektibo sa pagtuturo tungo sa pagpapaunlad ng kakayahan at karunungan ng mga mag-aaral. Matatag na pundasyon at matatag na edukasyon. Ito po si Cherry La Peña, ang inyong tagapagbalita. DepEd matatag, bansang makabata, batang makabansa. Mahigit 700 mga ALS completers na kabilang sa batch malikhain ng SDO City of San Jose del Monte ang nagtapos sa isang makahulugang graduation ceremony. Narito ang ulat ni Hara Mesalucha. Pananabik, pagmamalaki at pag-asa ang maaaring maramdaman ng isang magtatapos. Maaari ring magdulot ito ng takot at kaba dahil haharap sila sa mas marami pang pagbabago sa buhay. Ito ang magkahalong pakiramdam ng mga mag-aaral sa programa ng DepEd para sa isinasagawang 21st Alternative Learning System Commencement Exercises na may temang Graduate ng K-12, hinubog ng matatag na edukasyon. Maiangat ang kalidad ng pamumuhay ang siyang tipikal na dahilan kung bakit nais nilang magtapos sa pag-aaral. Tunay silang inspirasyon sa kwento ng buhay na pinapantay nila. Kaya naman, ang makapagtapos ang siyang daan nila upang maabot ang kanilang mga pangarap. Halaw sa 1987 Philippine Constitution at batay rin sa Republic Act No. 9155 o mas kilala sa tawag na Governance Act for Basic Education upang mabigyan ng batayang edukasyon ang populasyon ng mga bata, kabataan at matatanda sa labas ng paaralan, kinakailangang magtaguyod ng Alternative Learning System or ALS sa pamamagitan ng Bureau of Alternative Learning System ng kagawaran na siya namang patuloy na isinusulong ng ating dibisyon. Magtatapos ang batch malikhain sa bilang na 919, 189 sa elementary at 730 sa junior high school. Ayon sa mga guro ng batch na ito, kahanga-hanga ang mga mag-aaral na magsisipagtapos dahil kinakitaan daw sila ng individual na katatagan, lakas ng loob mula sa pandemya, gayon din sa hamon ng ekonomiya, at kabilang si Len sa bibigyang pagkilala. Bakas sa kanya ang pag-asa at hindi natitinag na puso, determinadong magtuloy sa kabila ng hamon sa buhay. Pamilya ang naging inspirasyon niya sa pagtatapos at Diyos ang naging sandigan niya hanggang ngayon sa kanyang bagong tatahaking karera. Gusto kong maging inspirasyon sa mga kapwa umangin na hindi pa po uli ang lahat at pwede pa po tayo ulit mangarap dahil para sa akin ay hindi naman po karera ang buhay. Hindi po ito paunahan. Higit sa lahat, wala po sa edad at estado sa buhay ang edukasyon. Sa kabilang dako, naging kanlungan ng kaalaman ng batch malikhain ang 17 ALS teachers at 33 ALS community implementers, katuwang ang barangay implementation partners at mga stakeholders ng CFJDM Alternative Learning System para sa taong ito. Masigasig nilang inihatid ang edukasyon, magpapabago sa buhay ng mga magsisipagtapos.
Ayon nga sa kasabihan, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Palasak nga namang pakinggan, ngunit epektibong mga salita na nagbibigay ng pagbabago at maaaring magbukas ng maraming oportunidad sa hinaharap. Si Len, ang isang huwarang patotoo sa batch malikhain na ang tamang kaalaman ang tugon sa kamangmangan at kahirapan. Sa agenda matatag, mahalaga ang growth mindset upang makamit ang mga pangarap sa buhay. Kasama ang SDO, CSJDM broadcast team dito sa City Convention Center, Harames Salucha, dating ALS Instructional Manager, ngayon ay teacher broadcaster, umaaksyon sa Edukasyon Central Luzon. At yan po ang mga pinakahuling balitang pang-edukasyong aming nakalap ngayong linggo. Kasama ang ating mga SDO broadcasters, ako po ang inyong Regional Information Officer, Michelle Lacson. Marangal na umaaksyon para sa Edukasyon Central Luzon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa bawat pangyayari sa paaralan, kami nandyan. Mga huling kaganapan, aming tinututukan. Napapanahong mga balita, siyang naabangan. Kami ang pwersang mag-uulat sa bayan. Sa buong rehiyon kami ay naroroon. Babandera namin ang aksyon ng solusyon. Inyong maasahan sa paghahatid ng impormasyon. Sama-samang umaaksyon para sa edukasyon. Edukasyon Central Luzon. Pinalakas, pinalawak. Pinalakas, pinalawak at pinaigting na pagbabalita. Edukasyon Central Luzon.